Bakit naman nakabusangot ka dyan? Agad na tanong ni Jerry sa kaibigang si Jaymar. Tumawag ito sa kanya at sinabing samahan siya sa gabing yon dahil kailangan niya ng makakausap. May problema lang ako, pre. Oh, anong problema? Bumuntong hininga si Jaymar bago sumagot. Tumanaw siya sa malawak na karagatan at tinungga ang hawak ng bote na alak. Nahuli ako ni Candy na may ibang babae. Naupo si Jerry sa tabi ng kaibigan at binuksan ng isang bote ng alak na nasa tabi nito. Akala ko ba, sabi mo nung last time na magtitino ka na kapag naging kayo na ni Candy. O sino na naman yung third party? Hindi mo kilala, pre. Pero Jane ang pangalan niya. Oh, di sino ang mas matimbang sa dalawa? Hindi ko alam eh. Pareho ko silang mahal at ayaw mawala sa akin. Pumalatak ng mahina si Jerry saka tinitigan ng kaibigan. Alam mong hindi pwede na dalawang mamahalin mo. Kaya nga gulong-gulong utak ko ngayon eh. Pinapipili ako ni Candy kung siya ba o si Jane ang mahal ko. Ang hirap ng sitwasyon mo, pre. Sa bagay, wala nang bago dyan. Yan naman talaga ang lagi mong problema eh. Ang hirap maging gwapo at habulin ng mga babae, no? Pinipilit ko namang umiwas pero wala eh. Natutokso pa rin ako na patulan sila. Alam mo, dapat sa'yo magbakasyon muna para makapag-isip-isip ka. Ano naman ang idadaylan ko para makapag-leave? Ikaw na bahala. Madali naman pumayag yung manager mo eh. Indatan mo lang yun. Baka nagkakandara pa yun sa'yo. Natawa na lang si Jaymar. Hindi naman lingid sa kanya na matagal nang may gusto sa kanya ang baklang manager. Mistiso, gwapo, matangkad, macho si Jaymar. Kaya hindi nakapagtatakang maraming nahuhumaling dito. Likas din ang pagiging babaero niya. Ang dahilan niya ay pinagbibigyan lang niya ang lahat ng babae na maging karelasyon niya. Hindi niya maatim na may nakikitang umiiyak dahil sa pagtanggi na ginagawa niya. Ikaw pala pre. Sa tagal natin magkaibigan, bakit wala ka pang nagiging girlfriend? Kahit nililigawan, wala akong nakikita sa iyo eh. Kasi wala pa sa isip ko yan. Pihikan kasi ako pagdating sa babae. Hindi naman ako kagaya mo na basta naglalakad, nakapalda, papatulan na. Sabay na nagtawanan ng dalawa. Huwag ka magagalit ha. Alam mo ba dati, akala ko nga bakla ka eh. Hoy, hindi lang ikaw nag-iisa nagsabi niya no. Marami pang iba. Malamya raw kasi akong kumilos eh. Oo, tapos para kang babae kung maglakad, mahinhin. Kasi nung bata pa ako, lagi lang ako nasa bahay. Sa tuwing makikipaglaro ako sa mga kapitbahay sa labas, lagi akong nadatapat na susugatan eh. Kumbaga, may pagkalampa talaga ako. Nagagalit yung nanay ko kaya hindi na niya ako pinapayagang maglaro sa labas. Kaya yun, ganito ako, mainhin kumilos. Masyado kang binibi ng nanay mo kaya ayan ang resulta eh. Pero ayos lang yan. Hindi naman minamadali ang mga bagay lalo na yung pakikipagrelasyon. Pero nagkakaedad ka na eh. Minsan pre, subukan mo rin. Baka mamatay kang virgin, sige ka. Namula ang mukha ni Jerry sa hiya. Hindi naman niya may tatanggi sa kaibigan na wala pa talaga siyang karanasan tungkol sa ganoong bagay. Teka, bakit napunta sa akin ang usapan? Ikaw may problema rito at hindi ako. Salamat ha. Kasi kahit busy ka, basta isang tawag ko lang sa'yo. Nandiyan ka kagad para damayan ako eh. Kahit paulit-ulit lang naman yung problema ko. Pero hindi ka nagsasawang makinig. Alam mo naman na ikaw lang din ang kaibigan na meron ako eh. Kaya kapag kailangan mo ako, anytime darating ako. Nalasing si Jaymar ng gabing yon. Dahil walang pagpipilian, pumara ng taxi si Jerry para ihatid sa bahay nito ang lalaki. Pagdating sa bahay ni Jaymar, ay hirap na hirap si Jerry na akayin ng kaibigan. Oo, teka. Bahay ko to ah. Oo, bahay mo nga. Dahil lasing ka na. Hindi naman pwedeng pabayaan kita dun. Tumawa si Jaymar habang nakalungay-ngay ang ulo. Salukuyan na silang umaakyat ng hagdan.
Bakit ba napakabigat mo? Dapat kasi doon mo na lang ako sa sofa pinahiga eh. Sa laki mong tao, hindi ka kasya doon, no? Ihatid na kita sa kwarto mo para ma-relax ka at komportable. Maasahan talaga kita. Siguro bago mo pa ako tawagan, marami ka nang nainom. Imposibleng malasing ka lang sa 1 o 2 bote lang ang iniinom mo eh. Sa bar ako unang pumunta kanina kaya naparami na talaga ang inom ko. Pagbukas ni Jerry ng pinto ng kwarto ay inihiga niya sa kama si Jaymar. Nakapikit naman ang lalaki habang paungol-ungol ng mahina. Hinihingal naman na inayos ni Jerry ang mga binti ng lalaki. Binuksan niya ang aircon para maginhawaan ito. Kumuha rin siya ng towel at malamig na tubig sa mini ref nito para ipuna sa muka, leeg at katawan ni Jaymar. Hindi na bago sa kanya ang ganoong senaryo. Sa tuwing malalasing ito, ay ganoon na lagi ang kanyang ginagawa. Pre, bakit ang sweet mo sa akin palagi, no? Lagi mong ginagawa yan kapag lasing ako. Sinong gagawa nito sa'yo? Yung mga babae mo? Bakit parang nagagalit ka? Siguro, nagsiselos ka sa kanila, no? Lasing ka na talaga. Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo. May gusto ka sa akin eh. Ayaw mo pang aminin eh. Uy, pareho tayong lalaki, no? Paano ako magkakagusto sa'yo, aber? Sus, ikaw naman. Hindi ka na mabiro. Sige na, magpahinga ka na. At ako'y uuwi na. Bago makatayo si Jerry ay hinawakan ni Jaymar ang kamay niya kaya napasubsob siya sa ibabaw ng katawan nito. Bukas ka na umuwi. Samahan at tabihan mo muna ako. Uy, baka hanapin ako ng mama ko, no? Dito ka na muna. Nalulungkot ako kapag wala akong kasama eh. Nakaramdam ng awa si Jerry kaya umayos siya ng higa sa tabi nito. Payapang nakapikit si Jaymar habang nakahawak pa rin sa kamay niya. Titig na titig naman si Jerry sa gwapong mukha ng kaibigan. Nagtagal siya sa mapulang labi ng lalaki. Parang may bumubulong sa kanya na dampian niyo ng halik. Sa naisip na kalokohan ay sinampal ni Jerry ang pisngi para matigil siya sa kahibangan. Kinabukasan, makirot ang ulo na nagising si Jaymar. Agad niyang sinulyapan ang katabi pero wala namang tao roon. Panaginip ko lang siguro kagabi na katabi ko si Jerry dito. Pagkatapos mag-inat ay lumabas na ng kwarto si Jaymar. Pagbaba niya ay nakita niya si Jerry na kasalukuyang naghahain ng pagkain sa lamesa. Oh, dito ka natulog? Sa sobrang kalisingan mo, nakakalimutan mo na. Napakamot sa ulo si Jaymar habang inaalala kung ano ang nangyari nung nagdaang gabi. Magkape ka muna at uminom ka ng paracetamol para mawala yung sakit ng ulo mo. Kabisado mo na talaga ako, no? Wala nang bago eh. Saka sanay na ako sa'yo. Ilang beses mo na ba akong pinatulog dito sa tuwing nalalasing ka? Nagdadrama ka pa na samahan ka dahil nalulungkot ka? Sus! Oo na, madrama na. Huwag mo nang sabihin at alam ko naman yan eh. Sige na, kumain na muna tayo ng almusal bago tayo pumasok sa trabaho natin. Alam mo, dapat siguro nagdadala ka ng damit mo dito sa bahay para kapag mag-overnight ka dito ka na maligo at magbihis. Kesa umuwi ka pa, hassle lang eh. Hindi na baka kung ano pa isipin ng mga kapitbahay mo. At ano naman ang iisipin nila? Magkaibigan naman tayo. At wala akong nakikitang masama doon. Nako, sige na, kumain ka na. Baka malate ka pa sa trabaho. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Jerry na uuwi habang si Jaymar naman ay nag-aasikaso na para pumasok sa trabaho. Naging abala si Jaymar ng maghapong yon. Nag-overtime pa siya sa trabaho dahil may importanteng kailangang tapusin. 8:00 na ng gabi nang lumabas siya ng opisina. Eksakto paglabas ng gusali ay may 3 lalaki na lumapit sa kanya. Hindi siya nakailag nang bigla siyang suntukin ng isa. Tumimbuang siya sa sahig. Tatayo sana siya pero hinila siya patayo ng 2 lalaki at tinuwakan ng 2 braso niya mula sa likod. Malakas ang nakahawak sa kanya kaya hindi siya makapalag. Panay naman ang suntok ng isang lalaki sa kanya hanggang sumuka na siya ng dugo.
Nang manlupaypay siya, ay saka lamang siya binitiwan at tinigilan ng tatlong lalaki. Bago umalis ang tatlo, ay nagbigay pa yun ng banta at babala sa kanya, kaya alam niya na isa sa girlfriend niya ang nag-utos na ipabugbog siya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at tinawagan si Jerry. Pagkatapos gamutin ng nurse si Jmar, ay nagpumilit na itong tumayo. Pinigilan naman siya ni Jerry at pilit siyang pinahihiga sa kama. Ano ba? Okay na ako. Kaya ko nang umuwi. Magpahinga ka muna. Mamaya ka na umuwi. Gina, ihatid na lang kita. Sorry kung inistorbo na naman kita ha. Wala naman akong ibang mahihinga ng tulong eh. Kilala mo ba yung tatlong lalaking gumawa niyan sa'yo? Hindi eh. Hindi ko sila kilala pero alam ko na may nag-utos para bugbugin ako. Hindi kaya sign na yan na para magbago ka? Nalalagay na sa panganib ang buhay mo dahil sa pambababae mo. Tigilan mo na yan dahil kung hindi, dadalawin ka ng pamilya mo na nakalagay na sa kabaong. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko pinangarap na mamatay ako dahil sa babae lang, no? Nasa iyo yan. Kung anong desisyon mo. Paalala lang naman ang sinasabi ko sa iyo Isip ko nga, magbakasyon kaya muna ako. Pero wala naman akong maisip kung saan. Maraming magagandang lugar dito sa Pinas na pwede mong puntahan. Saan nga? Teka, saan nga ba ulit yung probinsya mo? Sa Visayas pa. Baka pwedeng akong magbakasyon dun. At bakit sa amin? Mga lolo't lola ko lang ang nakatira dun. Kahit na. Sasamaan mo naman ako, di ba? At paano kita masasamahan may trabaho ako? Di mag-leave ka. Sige na naman Ha? Samahan mo ako. Ay nako, pag-iisipan ko muna. Saka hindi ko alam kung papayagan ako ng team leader ko Basta, magbabakasyon tayong dalawa. Kung kinakailangang umabsent ka, umabsent ka. Walang nasabi si Jerry habang si Jmar naman ay panay ang tawa. Nakikita kasi niya ang lukot sa mukha ni Jerry. Lumipas ang isang buwan, pinayagan ng dalawa na makapag-leave. Kaya sobrang tuwa nila lalo na si Jmar dahil makakapagbakasyon siya sa probinsya nila Jerry. Matagal na silang magkaibigan pero hindi pa siya nakakapunta sa probinsya nito. Madalas tuwing bakasyon ay umuuwi ito roon kasama ang magulang para dalawin ang lolo at lola. Pagkababa nila sa eroplano ay sumakay pa sila ng jeep at bangka para makarating doon. Nakakaramdam na ng pagod si Jmar. Idagdag pa ang init ng panahon. Ba, di mo naman sinabi na napakalayo ng bahay ng lolo't lola mo. Ang sasakit na ng mga binti ko. Bakit? Ginusto mo to, di ba? Ngayon nagrereklamo ka? Tiis na lang, malapit na tayo. Makalipas ang isang oras ay nasa San Antonio na sila. Habang naglalakad ay panay ang tingin at lingon ng mga tao sa kanila, lalo na kay Jmar. Ganyan ba talaga yung mga tao rito sa inyo? Alam nilang dayo ka at hindi taga rito kaya tinitingnan ka nila. Akala ko ngayon lang sila nakakita ng gwapong kagaya ko Nako, ayan ka na naman sa pagyayabang mo. Marami ring gwapo rito sa lugar namin, Pagkarating nila sa bahay ay naabutan nila ang dalawang matanda na abala sa pagbibilad ng palay sa kalsada. Gulat na gulat naman ang dalawang matanda sa pagdating ng apo nila. Bakit naman hindi ka nagsabi na uuwi ka pala rito? Nakapagluto sana kami. Gusto ko po kasi kayong isurprise kaya hindi ko na po sinabi. At saka biglaan lang din po. Ay tara na muna sa loob at mainit dito sa labas. Sino pala yung lalaking kasama mo? Ay, kaibigan ko po siya, Lola. Si Jmar po pala. Abay kay gandang lalaki. May asawa ka na ba, iho? Wala pa po. Binata pa po ako, Lola. Pareho kayo ng apo ko. Teka, bibili ako ng makakain ninyo. Ikaw na munang bahala sa kanila, Andor. Sige, bumili ka na rin ng yelo para may mailagay sa pitsel. Habang nakaupo at nagpapahinga, ay pasimpleng siniyasat ni Jerry ang kabuuan ng bahay. Malawak yun at tingin niya ay matibay ang pagkakagawa. Malinis ang buong bahay na halatang alaga sa kalinisan. Pagkatapos kumain ng merienda ay hinatid ni Jerry si Jmar sa katabing kwarto nito.
Mabuti na lang at may ekstrang kwarto. Doon natutulog ang magulang ni Jerry kapag nauuwi roon. Inayos ni Jaymar ang mga gamit sa kanega sa papag na may kutsyon. Ay, sa wakas, ay gana rin. Sakit ng buong likod ko sa haba ng biyahe. Grabe. Sa sobrang pagod na nadarama ay hindi napigilan ni Jaymar na makatulog. Nakatulong din ang presko at malamig na hangin na pumapasok sa bintana ng kwarto niya. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang magising si Jaymar. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Naabutan niya ang dalawang matanda na abala sa pagluluto sa kusina. Si Jerry naman ay nanonood ng TV. Uy, mukhang masarap yung niluluto nyo ah. Ipapatikim namin sa iyo ang specialty namin. Isa rin to sa paboritong ulam ng apo namin. Sige nga po at titikman ko yan. Pasarapin niyo po ng husto ah. Ay, hindi kami mapapahiya sa iyo, iho. Baka hindi ka na umuwi ng syudad kapag natikman mo ito. Parang ang sarap nga pong tumira dito sa inyo eh. Payapa, tahimik, hindi kagaya sa Maynila na puro trabaho ang ginagawa. Dalasan mo ang pagbabakasyon dito. Marami kang pwedeng pasyalan dito at isa pa, mababait ang mga tao. Kung pwede po si Jerry, sasama po ako sa kanya sa tuwing magbabakasyon siya rito. Sige apo, luto na ang ulam. Tara na't maghain na para makakain na tayo. Pagkapatay ni Jerry ng TV ay nag-asikaso na siya ng kakainin nila. Sarap na sarap si Jaymar habang kumakain ng nakakamay. Yun ang unang beses na nakatikim siya ng humba. Panay naman ang tingin sa kanya ni Jerry dahil ngayon lang nito nakita na maganang kumain ng kaibigan. Nakayayaan na tumambay sa labas ang dalawa. Masaya silang nagkukwentuhan habang umiinom ng tig-isang bote ng beer. Ang dalawang matanda naman ay kasalukuyan ng nagpapahinga. Alam mo, maswerte ka dahil may probinsya kang mauuwian kapag ayaw mo na sa toxic na ginagawa sa Maynila. Masyado nga lang malayo kaya minsan hindi rin ako nakakauwi dito eh. Saka pera ang kailangan. Pamasahe pa lang sa eroplano, magkano na eh. Kung di mo ako nilibre sa pamasahe, nako, wala sana tayo dito ngayon. Wala nang maghahabol sa akin na babae rito. Makakapagpahinga at makakapag-relax ako. Ano nga pala yung balita doon sa dalawang girlfriend mo na naiwan sa Maynila? Wala namang umamin sa kanilang dalawa kung sino yung nagpabugbog sa akin eh. Kaya hinayaan ko na. Wala naman talagang aamin sa kasalanan eh. Bahala na sila. Pwede rin namang iwan ko na lang sila sa ere kagaya ng dating ginagawa ko sa mga babae ko. Wala ka bang balak magseryoso sa isang relasyon? Meron naman, lalo na't pangarap ko rin na bumuo ng isang masayang pamilya. Pero hindi ko pa kasi nakikita yung babaeng siseryosohin ko eh. Bakit? Ano ba yung tipo mo ng babae na hinahanap mo? Ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Kung ano pero kapag nakita ko siya, hindi ko na siya lolokohin at pakakawalan pa. Natigil sa pagsasalita si Jaymar nang mapansin ang bulto na katawan ng tao na lumabas sa katabing bahay. May dala yung timba. Sinundan naman ng tingin ni Jerry ang tinitingnan na kausap. Sino siya? Si Rosalie yan. Ipapaalala ko lang sa'yo na narito ka para magbakasyon at umiwas sa mga iniwan mong babae sa Maynila. Baka mamaya hanggang dito magkalat ka pa ng lagim Grabe ka naman. Yun ba tingin mo sa akin? Nagtatanong lang naman ako eh. Para namang hindi kita kilala. Teka. Dalaga pa ba siya? Malamang sa malamang. Ilag sa mga tao yan dito sa amin eh. Sa tagal ko nga rito, kahit isang beses hindi ko pa yan nakausap eh. Pero in fairness maganda siya. Ay nako, ayan ka na naman. Mabuti ba, tapusin na natin to para makapagpahinga na tayo sa loob. Medyo kinakagat na ako ng lamok dito eh. Nagpaalam na si Jerry na mauuna ng mahiga samantalang si Jaymar ay naiwan pa sa labas. Tinititigan niya ang babaeng nag-iigib. Napansin siguro ni Rosalie na may mga matang nakatitig sa kanya kaya inilibot niya ang paningin sa paligid.
Nagtama ang mga mata ng dalawa. Matamis nang ngumiti si Jaymar ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Nagpatuloy ito sa ginagawa. 11:00 ng gabi pero hindi pa dinadalaw ng antok si Jaymar. Lahat na yata ng posisyon sa kama ay nagawa na niya. Para mapreskuhan, tumayo siya at binuksan ang bintana sa tabi ng higaan niya. Napapikit pa siya nang sampalin siya ng lamig ng hangin na galing sa labas. Pagmulat niya ng mga mata, ay napansin niya ang isang anino sa katapat na kwarto niya. Nakita niyang nagpupunas ng katawan ng anino. Pinanood at hinintay pa niya ang susunod na gagawin noon pero munti ka na siyang mapasigaw nang biglang sumulpot sa bintana nito ang babae at isinara yon. Nagmamadaling bumalik sa higaan si Jaymar at nagdarasal na sana ay huwag siyang pag-isipan ng babae ng masama. Baka kasi akalain niya na nambuboso siya. Kinaumagahan, maagang nag-aya si Jerry sa talipapa. Mamimili sila ng sariwang isda at gulay. Hindi naman tumanggi si Jaymar dahil gusto rin niyang makapaglibot sa lugar. Pagdating sa talipapa, ay napapansin ni Jaymar ang malalakit na tingin at ngiti ng mga babaeng nakakasalubong. Gumaganti rin siya ng ngiti sa mga yon. Alam mo, pwede kang tumakbong kagawad at konsyel dito sa lugar namin eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Kulang na lang kumaway at makipagkamay ka sa mga nakakasalubong mo eh. Sus, dayo ko. Kaya dapat maging mabait ako sa mga tao rito. Teka, tsaka muna ah. Mamimili lang ako ng isda rito. Habang naghihintay, ay panay ang libot ng tingin sa paligid ni Jaymar. Natutuwa siya sa dami ng taong namimili sa talipapa. Nagulat si Jaymar na may bumangga sa likod niya. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. May tumula kasi sa akin sa likod eh. Nang lingunin ni Jaymar ang babae, ay umaliwala sa mukha niya nang masilaya ng kapitbahay nilang babae. Ay, okay lang miss. No problem. Nagsalubong ang titig ng dalawa. Bagyapang nagulat si Rosalie nang makilala ang nabangga niya. Agad siyang tumalikod para umiwas. Namimili ka rin? Hindi nagsalita si Rosalie at nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod naman si Jaymar sa kanya. Gusto mo tulungan na kita magbitbit ng mga pinamili mo? Hindi na. Kaya ko to. May kamay naman ako eh. Pero mas malakas ako. Hindi na kailangan. Salamat na lang. Halos patakbo na ang ginagawa ni Rosalie para makaiwas lang siya sa lalaki. Nangiti na lang si Jaymar dahil sa inasal ng dalaga. Yun ang unang beses na may babaeng tumanggi sa kanya. Uy, hinahanap kita. Saan ka ba nanggaling? Nalingunan ni Jaymar ang kaibigan na seryosong nakatitig sa kanya. Ha? May tiningnan lang ako. Hoy, huwag kang umalis sa tabi ko ha. Baka mawala ka rito. Dami pa namang tao ngayon. Simula nang nakausap ni Jaymar si Rosalie ay madalas nang laman ng isip niya ang babae. Tuwing umaga ay matyaga siyang nauupo sa labas para hintayin ang paglabas nito. Sa tanghali ay nakikita niyang nag-iigib ang babae sa labas. Sa gabi naman ay sa katapat na kwarto niya ito inaabangan. Para na siyang stalker sa ginagawa niya. Sa tuwing magkakasalubong ang paningin nila ay iniirapan at iniiwasan siya ng babae. Humahanap pa si Jaymar kung papaano niya makakausap at mapapaamo ito. Isang umaga, may pasan na mga kahoy si Rosalie. Nang maipon niya ang mga tuyong kahoy, ay sa kanya pinagtatataga ang mga yon para mahati at lumiit. Yun naman ang eksaktong tagpo na naabutan ni Jaymar. Walang pag-aalinlangan na lumapit siya sa babae. Gusto mo tulungan na kita? Lalaki dapat ang gumagawa niyan eh, at hindi ang magandang babaeng kagaya mo. Kaya ko naman eh. Simulat sa pool, ako na gumagawa nito. At hindi ko kailangan ng tulong. Ha? Baka masugatan ang kamay mo. Wala namang kapalit ang pagtulong ko eh. Naiinip lang kasi ako sa bahay namin dahil wala akong ginagawa eh. Pwes, maghanap ka ng ibang gagawin para hindi ako yung iniistorbo mo. Grabe, sungit mo naman. Ang ganda mo pa naman sana pero masungit. Hindi lang ikaw ang nagsabi niyan.
kaya tanggap ko dahil totoo naman. Teka, ganyan ka ba talaga sa mga taong nakikipag-usap ng maayos sa'yo? Hindi kumibo si Rosalie at nagpatuloy sa pagsisibak ng kahoy. Bakasyonista lang ako dito sa lugar nyo, kaya naghanap lang din ako ng makakausap. Lagi naman kasing busy sila Lolo Ador at Lola Tinay eh. Saglit lang ako mananatili dito kaya kapag bumalik na ako sa Maynila, hindi mo na ako makikita. Kaya sana, huwag mo na akong sungitan. Pasensya ka na. Hindi lang kasi ako sanay na nakikisalamuha sa ibang tao eh. Mas sanay ako nag-iisa. Nasaan ang pamilya mo? Magulang? Wala na sila eh. Sorry. Sige, huwag na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Solo ka lang nakatira dyan sa bahay mo? Oo. Kaya lahat kaya kong gawin dahil wala naman akong aasahan na iba eh. Nandito ko. Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Pero mukhang wala kang alam sa gawain dito sa probinsya eh. Pwede ko namang matutunan yan eh. Tumayo si Rosalie at inabot sa binata ang hawak na itak. Naintindihan naman ni Jaymar ang ibig ipahiwatig ng babae. Naupo siya sa bangkito at sinimulang magsibak ng mga kahoy. Ginagaya niya kung paano niya ito nakita na ginagawa. Hindi pa man siya nakakatagal pero nakakaramdam na siya ng pangangalay sa braso. Tagaktak na rin ang pawis niya. Biglang pumasok sa utak niya na mahirap palang mamuhay sa probinsya. Araw-araw mo ba itong ginagawa? Hindi naman. Kaya marami akong sinisibak para maraming kahoy na nakatambak. Mahirap maubusan kung sakali eh. Nang matapos si Jaymar sa ginagawa, ay hinakot nilang dalawa sa kusina sa likod ang mga sinibak na kahoy. Gusto mo ng tubig? Oo, sana eh. Sa totoo lang, napagod ako sa ginawa ko eh. Halata naman eh. O sige, magpahinga ka muna. Magigib lang ako. Ako na rin ang gagawa nun. Ako na. Nagpumilit pa rin si Jaymar na siya na ang magigib. Inagaw niya ang timba kay Rosalie kaya napatitig ang babae sa kanya. Ikaw ang kailangan magpahinga. Hayaan mo na ako dito. Hindi nagsalita si Rosalie. Tumalikod siya at naupo sa mahabang sofa. Nagkasya na lamang ang dalaga na panoorin ng ginagawa ni Jaymar. Pagkatapos niya mag-igib, ay nagpaalam na siyang uuwi pero pinigilan siya ni Rosalie. Dito ka na kumain. Pasasalamat ko sa iyo dahil tinulungan mo ako sa mga gawain ko. Ha? Naku, wag na. Nakakaya naman. Hindi ako pumapayag na tinatanggihan, no? Maupo ka lang dyan. Magluluto lang ako. Nang magpunta si Rosalie sa kusina ay sumunod si Jaymar. Nagkasya na lamang siyang panoorin ng pag-aayos ng babae ng gatong sakalaan na gawa sa bato at semento. Ang simple lang ng buhay niyo rito, no? Mas masarap tumira rito kaysa sa syudad. Bakit? Nakarating ka na ba sa syudad? Ilang beses pero hindi ko na inulit na magpunta eh. Bakit naman? Hindi ko nagustuhan. Mausok, maingay, at higit sa lahat, magulo. Paano nakakatiis yung mga tao na tumira sa ganong klaseng lugar, no? Sanayan lang naman eh. Sa lugar na maingay at magulo na sinasabi mo, doon ako pinanganak at lumaki. Kaya parang naninibago ako sa probinsya, kagaya ng lugar ninyo. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, parang mas gusto ko nang tumira sa ganitong klase ng lugar eh. Naku, mahirapan ka kapag tumira ka rito. Lagi ka magsisibak ng kahoy, mag-iigib. Saka hindi madali magluto na kahoy ang gamit, no? Okay lang. Kung kapalit naman nun eh, araw-araw kita makikita at makakasama. Hindi nakakibo si Rosalie sa mabulaklak na tinura ni Jaymar. Yun ang unang beses na may lalaking nagsabi ng ganun sa kanya. Iniwasan niyang tumingin sa lalaki. Ramdam niya na tinititigan siya nito. Sige na, hindi na muna kita istorbohin sa niluluto mo. Tawagin mo na lang ako kapag kakain na tayo, ha? Habang nakaupo si Jaymar sa sofa, panay naman ang tingin niya sa kabuuan ng bahay ni Rosalie. Malinis din ang bahay at wala man lang siyang nakikitang agyo sa kisame. Tiningnan din niya ang mga nakasabit na litrato sa dingding. Natigil lang siya sa ginagawa nang tawagin na siya ni Rosalie.
Nang makauwi na si Jaymar sa bahay, papasok pa lang siya ay agad bumungad sa kanya ang nakabusangot na si Jerry. Madilim ang mukha nito na nakatitig sa kanya. Binalaan na kita, di ba? Kung nakakalimot ka, ipapaalala ko sa'yo. Nandito ka para magbakasyon, hindi para maghanap ng babae. Nakikipagkaibigan lang naman ako sa kapitbahay natin eh. Walang masamang makipagkaibigan, pero hindi yun ang nakikita ko eh. Ay nako, wag mo nga lagyan ng mali siyang pakikipag-usap ko sa kanya. Sus, parang hindi kita kilala. Eksaktong palabas ng kusina si Lolo Ador kaya narinig niya ang tila pagtatalo ng dalawa. Nag-aaway ba kayo? Hindi po, Lo. Pinapaalalahanan ko lang tong si Jaymar tungkol dyan sa babaeng kapitbahay natin. Sinong kapitbahay? Si Rosalie po, Lo. Hindi naman siya pinagbabawala kita, iho. Pero mas mabuti kong iiwasan mo ang babaeng yan. Bakit naman po? Matagal na kasing usap-usapan dito na may lahing aswang ang babaeng yan. Kaya nga walang kumakausap dyan dahil sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanila eh. Pinigilang matawa ni Jaymar. Iniisip niya kung saan naman nakuha ng mga taga roon ang tungkol sa ganung haka-haka. May balita na po ba na may pinatayang aswang dito sa inyo? Wala pa naman pero dati noong panahong buhay pa ang mga magulang niya ay may nakakita na taga rito na may pinapahid na langis sa likod ang nanay niya. Nagiging manananggal daw ang nanay niya tuwing gabi. Nako Lolo, baka lasing lang ho yung taong nakakita nun. Saka anong ginagawa niya sa bahay nila Rosalie ng gabing yun? Naninilip siya. Yun ang hindi ko alam. Basta, sumunod ka na lang sa payo namin. Baka kasi mapahamak ka eh. Ano? Narinig mo na yung sinabi ni Lolo. Kaya sumunod ka. Hindi na kumibo at nakipagtalo pa si Jaymar. Pumasok na siya sa tinutuluyang kwarto para magpahinga. Nang gabing yun ay nakaramdam siya ng pananakit ng buong katawan. Nang tawagin siya ni Jerry ay hindi na siya nag-abalang lumabas. Pakiramdam niya ay para siyang binugbog. Papikit na sana nang biglang sumagi sa isip niya ang magandang mukha ni Rosalie. Napangiti siya habang inaalala ang nangyari ng umagang yon, hanggang sa sabay silang kumain ng tanghalian. Napapansin niya na sa tuwing tititigan niya ang babae ay umiiwas yun ng tingin sa kanya. Kapag hindi naman siya nakatingin ay nakikita niya sa sulok ng kanyang mga mata na nakatitig ang dalaga sa kanya. Kinabukasan, halos hindi makabangon si Jaymar. Nag-alala na si Jerry kaya kinatok niya ang kaibigan. Pagbukas ni Jerry ng pinto ng kwarto ay napansin niyang parang matamlay ang lalaki. Oh, anong nangyari sa'yo? Kagabi ka pa hindi bumababa ah. Hindi ka rin kumain. Hindi nabawasan yung ulam na tinira sa'yo eh. Masama ang pakiramdam ko eh. May manghihilot ba dito sa inyo? Sakit ng katawan ko. Lalo na yung braso at balikat. Para mawala yan, doon ka pumunta kay Rosalie. O bakit? Marunong ba siya manghilot? Kung hindi ka nagsisibak ng kawit at nag-iigib ng tubig hindi yan mangyayari sa'yo. Nakita mo? Oo, nakita ko. Nakita ko rin kung paano kang makipag-flirt sa babaeng yun. Sige na, bumangon ka na dyan para makapag-almusal na tayo. Oo na. Kung babae ka lang, iisipin kong nagsiselos ka eh. Sige na, hintayin na kita sa baba. Hindi rin naman natiis ni Jerry ang kaibigan. Nang hapon na yon ay pinuntahan niya ang tinuturong magaling na manghihilot ng lolo niya. Halos mamilipit si Jaymar sa sakit na nararamdaman sa tuwing dadampi ang daliri na matanda sa balikat at braso niya. Sinabi ng matandang manghihilot na medyo maga ang balikat niya at napuwersa naman ang braso niya kaya ganun na lang kasakit yon. 12:00 ng hating gabi nang magising si Jaymar. Maaga siyang nakatulog para makabawi ng lakas. Tumayo siya at binuksan ang bintana sa kwarto. Eksaktong pagbukas niya ay nakita niya ang anino ni Rosalie sa katapat na kwarto. Ayon sa anino ay nagpupunas ito ng katawan. Maya-maya ay nasa bintana na rin ang kwarto nito si Rosalie.
Nagulat pa si Jaymar dahil nakangiti ang babae sa kanya. Yun ang unang beses na nakita niyang ngumiti ang babae. Kinusot-kusot niya ang mga mata. Baka namamalikmata lang siya, pero pagdilat ay matamis na nakangiti pa rin sa kanya si Rosalie. Kinampayan siya nito na parang inaaya siya. Hindi na nakapag-isip ng tama si Jaymar. Namalayan na lang niya na nasa bahay na siya ni Rosalie. Hinawakan siya nito sa kamay at inakay papasok sa kwarto nito. Inihiga ni Jaymar si Rosalie sa papag at saka hinalikan sa labi. Nang gabing yun ay nagsanib at naging isa ang katawan ng dalawa. Umaga, pagkagising ni Jaymar ay nagtataka pa siya kung paano siyang nakabalik sa kwarto niya. Ang tanging naaalala niya ay doon na siya nakatulog sa tabi ni Rosalie. Pagkabangon ay parang nagdadalawang isip pa siya kung tunay ba ang naganap kagabi o isang magandang panaginip lamang. Pagkaalis ng kumot na nakapulupot sa katawan niya, ay nakita niyang may suot siyang damit at shorts. Naguguluhan man pero tumayo siya at tumanaw sa bintana. Nakasarado ang bintana ng kwarto ni Rosalie. Wala sa sarili na nasa po niya ang ulo. Jaymar, gising ka na ba? Oo. Teka lang at medyo masakit ang ulo ko eh. Pumasok sa loob si Jerry para tingnan siya. Hindi ka naman uminom kagabi pero bakit masakit ang ulo mo? Hindi ko alam. Ang katawan mo, masakit pa rin ba? Hindi na. Ulo naman ang masakit ngayon. Nasobra ka yata sa tulog eh. O sige na, hintayin kita sa baba. Baka gutom lang yan. Uminom ka na rin ng gamot. Sige, sunod na ako. Habang magkaharap sa lamesa ay napapansin ni Jerry ang kakaibang ikinikilos ng kaibigan. Bigla na lang yon mahuhulog sa malalim na iniisip kaya hindi na naririnig ang sinasabi at tinatanong niya. Uy, okay ka lang ba, Jay? Patdapang tumingin si Jaymar kay Jerry. Oo, okay lang naman ako. May kaunting iniisip lang. Oo nga pala. Tumawag sa akin yung team leader ko. Tinatanong niya kung kailan ako babalik sa trabaho. Ikaw, wala ka pa bang balak umuwi? Ilang linggo na ba tayo naka-leave? 1 linggo. 10 araw lang yung naaprubahan sa leave sa akin eh. Kung ganun, babalik na pala tayo sa Maynila? Ganun na nga. Bakit? Parang nabitin ka yata sa bakasyon mo dito ah. Hindi naman. Ang bilis lang kasi ng araw eh. Kaya lang, kailangan na natin bumalik sa realidad ng buhay natin eh. Kapag may time, pwede naman tayong bumalik dito. Nang araw na yon ay hindi nakita ni Jaymar si Rosalie. Sarado ang bahay nito at parang walang tao. Maghapon siyang tumambay sa labas ng bahay. Inintay niyang dumating ang babae pero kakain na ng hapunan pero wala pa rin ito. Nakaiga na si Jaymar sa kama. Nakatitig siya sa kisame habang si Rosalie pa rin ang nasa isip niya. Tumagilid siya ng higa at niyakap ang unan. Iniisip niya na katabi niya ang babae ng mga oras na yon. Unti-unti nang hinihila ng antok si Jaymar nang bigla niyang marinig ang boses ng babae. Tinatawag noon ang pangalan niya. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto niya pero wala naman ito roon. Tumayo siya at binuksan ang bintana ng kwarto niya. Nakita niya ang dalagang nakatayo rin sa harap ng bintana ng kwarto nito. Kinawayan siya ni Rosalie. Kagaya ng nauna ay tila nawala na naman sa sarili si Jaymar. Namalaya na lang niya na nasa kwarto na siya ng dalaga. Nakasuot ito ng kulay pulang sexy na manipis na pantulog. Tingin niya ay wala itong panloob. Bagyang napalunok ng laway si Jaymar. Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss? Hinihintay kita maghapon pero hindi ka lumalabas ng bahay eh. May pinuntahan lang ako kanina. Lumapit ka sa akin at yakapin mo ko. Hindi kayang tumanggi ni Jaymar kahit na nagbibigay ng babala ang utak niya sa kanya. Lumapit siya at niyakap ang babae. Gumunti rin ng yakap si Rosalie. Panaginip na naman ba to? Yun ang akala mo?
Wala akong masyadong maalala eh. E di, ulitin natin para maalala mo. Hinalikan ni Rosalie si Jaymar sa labi hanggang saluhin na naman ng papag ang katawan nilang dalawa. Nang sandaling yon, ay gising na gising ang katinuan at utak ni Jaymar. Alam niyang sa pagkakataong yon ay totoo na ang nagaganap sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng mainit na pagsasanib ng kanilang katawan ay nakaunan si Rosalie sa braso ng binata habang magkayakap pa rin sila. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan. Nabigla si Jaymar kaya ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Paano niya sasabihin at ipapaliwanag sa babae na malapit na siyang bumalik sa Maynila? Ha? Oo naman oh. Hindi kita iiwan. Nahulog na kasi ang loob ko sa'yo eh. Kaya nga pati ang sarili ko ibinigay ko na sa'yo. Kapag niloko at iniwan mo ko, baka kung ano na magawa ko sa sarili ko at pati na rin sa'yo. Alisin mo sa isip mo yan. Ipinapangako ko na hindi yan mangyayari. Sige, may tiwala ako sa'yo. Maimbig na nakatulog si Rosalie sa bisig ni Jaymar. Walang ibang ginawa ang binata kundi titigan ng magandang inosenteng mukha ng dalaga. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa isip niya ay humihingi na siya ng tawad dahil nagsinungaling siya rito. Madaling araw na nang iwan niya ito para bumalik sa sariling kwarto niya. Tiyak na kapag nalaman ni Jerry ang kababalagang ginagawa niya ay magagalit yon sa kanya. Tuwing gabi ay ganoon ang nagaganap sa dalawa. Hindi sila nag-uusap sa umaga pero sa gabi ay sobrang sabik naman sila sa isa't isa. Yun na ang huling gabi na makakasama ni Jaymar si Rosalie. Bukas ng umaga ay babiyahe na sila pabalik ng Maynila. Ang totoo ay nakakaramdam siya ng lungkot dahil iiwanan na niya ang babae. Ang tanging dinadasal niya ay sana mapatawad siya nito. Pagsapit ng madaling araw ay bumalik na si Jaymar sa kwarto niya. Bago tuluyang umalis ay niyakap at tinagkan pa niya ang babae. Pagdating sa kwarto ay nilipit na ni Jaymar ang mga gamit niya. Pagkatapos kumain ng agahan, nagpaalam na ang dalawa sa matanda. Ay sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Sana ligtas kayo makarating sa Maynila. Opo, Lolo. Tatawag ako kagad kapag nasa Maynila na kami para hindi na kayo mag-alala ni Lola. Mag-iingat din po kayo dito ha. Ay sige, bumalik kayo kapag may oras kayo. Anytime welcome kayo, lalo na si Jaymar. Opo, Lolo. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin ni Lola Tinay. Babalik po ako, pangako po yan. Ay sige, lumakad na kayo't makagabihin kayo masyado. Nasa labas na ang dalawa pero parang ang bigat na mga paa ni Jaymar. Para bang hirap siyang humakbang paalis. Hindi mapuknat ang titig niya sa nakasaradong bahay ni Rosalie. Hanggang makalayo sila ay wala man lang Rosalie na sumisilip sa bintana o pinto. Naisip ni Jaymar na baka mahimbing pa ang tulog nito. Gabi na nang lumapag ang eroplano sa airport. Pagkababa ng dalawa ay nagkaayaan muna silang kumain bago umuwi sa kani-kaniyang bahay. Habang humihigop ng mainit na kape si Jaymar, ay sumagi na naman sa isip niya si Rosalie. Ano kaya yung ginagawa niya ngayon? Alam na kaya niyang umalis na ako? Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Bakit parang nakasimangot ka na naman? Wala. Napagod lang ako sa biyahe. Yung ba talaga ang dahilan kung bakit ka malungkot? Hindi naman ako malungkot eh. Okay, sabi mo eh. O sige na, tapusin na natin to para makauwi na tayo at makapagpahinga. Gusto ko nang mahiga sa kama ko eh. Pagpasok ni Jaymar sa bahay niya ay pagal na nahiga siya sa mahabang sofa. Pagod na rin siya kaya doon na lang siya nakatulog. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng doorbell. Pagdilat ng mga mata ay si Jerry agad ang pumasok sa isip niya. Yun lang naman ang taong mahilig mang istorbo ng ganoon kaaga. Namumungay pa ang mga mata na lumabas siya ng pinto. Pagbukas ng gate, nagulat pa siya nang mabungaran si Candy. Anong ginagawa mo dito? Nagpumilit pumasok si Candy pero pinigilan siya ni Jaymar.
Para sa kanya ay wala na silang kailangang pag-usapan pa. Hindi niya alam kung kailan o paano pero biglang nawala ang nararamdaman niyang pagmamahal sa nobya. Nagalit si Candy dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Jmar. Nagtalo na sila kaya hindi na nakatiis pa ang binata. Simula ngayon, huwag mo na akong pupuntahan dito sa bahay ko ah. Huwag mo na rin akong tatawagan dahil break na tayo. Nakiusap at nagmakaawa pa si Candy pero hindi na yun umubra kay Jmar. Ayaw na niyang lukoy ng babae pati ang mismong sarili. Alam niya na iba na ang minamahal niya. Nang umalis si Candy ay tinawagan din niya si Jane para sabihing hiwalay na sila. Nagulat at nagalit din ang babae pero wala itong magawa sa desisyon niya. Buong maghapong nagkulong sa bahay niya si Jmar at tanging si Rosalie ang gumugulo sa utak niya. Naging abala na muli ang dalawang magkaibigan. Bumalik na sila sa normal na buhay nila. Trabaho at bahay lang. Pero si Jmar ay kahit pilit na nilalapitan ng mga babae ay hindi na siya namamansin at pumapatol. Ikinagulat naman ni Jerry ang nakikitang pagbabago sa kaibigan. Parang may alam na siya kung ano ang tunay na nangyayari dito pero ayaw niyang magtanong dahil tsak lang na i-deny lang nito. 2 linggo ang matuling lumipas. Nakakaramdam na ng sobrang lungkot si Rosalie. Simula nang magising siya ng tanghaling yon ay hindi na niya muling nakita si Jmar. Inaabangan niya ito sa labas ng bahay ng matanda pero wala ito roon. Kahit sa katapat na kwarto niya ay laging sarado yon kaya alam niyang wala na ang binata roon. Hindi na siya nakatiis na maghintay kaya isang araw ay naglakas loob siyang magtanong sa kapitbahay. Nakita niya si Lolo Ador na nakaupo sa labas ng bahay nito. Kahit nahihiya ay lumapit si Rosalie. Magandang araw po, Lolo Ador. May itatanong lang po sana ako. Ay, magandang araw rin naman sa iyo, Iha. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo? Itatanong ko lang po sana kung nandyan po ba si Jmar? Ang tagal ko na po kasing hindi siya nakikita eh. Ay, si Jmar ba? Nako, noong nakaraan pa bumalik ng Maynila kasama yung apo ko. Ang nakangiting muka ni Rosalie ay napalitan ng lungkot at pagkagulat. Ho? Ganun po ba? Kailan po kaya sila babalik? Ayun lang hindi ko alam, Iha. Wala silang nabanggit pero baka matagal pa bago sila bumalik dito. Sige po. Pasensya na po sa abala, Lolo. Maraming salamat po. Bagsak ang balikat na tumalikod si Rosalie. Pagdating niya sa bahay niya ay sakalang tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan sa harap ng matanda. Nagkulong siya sa kwarto at maghapong iniyakan ang nalamang pag-iiwan sa kanya ni Jmar. Samantala, 9:09 na ng gabi nang makauwi si Jmar galing sa opisina. Nag-overtime na naman siya kaya late na nakauwi. Dahil sa pagod, hindi na siya nag-abala pang kumain. Nagbihis at nahiga na siya sa kama. Hindi nagtagal, agad siyang dinapuan ng antok. Sa panaginip, dinalaw siya ni Rosalie. Nakaramdam siya ng pagkasabik at excitement. Akma na niyang yayakapin ang babae pero umiwas ito at nanlilisik ang mga matang galit na sinisigawan siya tungkol sa pag-iwan nito sa kanya. Humingi siya ng tawad at nangakong babalik siya kapag may libreng oras. Pero hindi nito tinatanggap ang paliwanag niya. Umiiyak ang babae na lumakad palayo sa kanya. Sinubukan niyang hambulin si Rosalie pero nagulat siya nang biglang nagbago yun ng anyo at naging halimaw. Takot ang lumukob sa kanya kaya tumakbo siya ng mabilis para makatakas dito. Ngunit kahit saan siya magpunta at magtago ay nakikita pa rin siya nito. Pagod na siyang tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang kakalmutin na siya nito gamit ang mahabang kuko ay hinihingal na napabalikwas ng bangon si Jmar. Tagaktak ang pawis niya sa mukha. Sa kanya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Tumayo siya at kumuha ng malamig na tubig sa mini ref. Habang umiinom ay tulala siyang napatingin sa labas ng bintana ng kwarto niya. Kumusta na kaya si Rosalie?
Naiisip niya rin kaya ako, kagaya ng lagi kong pag-iisip sa kanya. Muling nahiga si Jaymar. Pumikit siya at pinilit na matulog pero nawala yata ang antok niya dahil sa tuwing pipikit siya ay ang masayang mukha ng babae ang nakikita niya. Samantalang 2 linggo na ang hindi lumalabas si Rosalie sa bahay niya. Hindi rin siya masyadong kumakain. Panay lang ang pag-iyak ang ginagawa niya habang iniisip ang pangiiwang ginawa sa kanya ni Jaymar. Umaasa pa rin siya na babalik ang lalaki para balikan siya pero nawawala na siya ng pag-asa. 3 linggo na simula nang umalis ito ay mukhang hindi na nga ito babalik. Habang walang tigil sa pagtulo ang luha niya, tulala siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Kinuha niya ang lubid sa kusina at itinali yon sa kisame sa kwarto niya. Nang masiguro na matibay na yon ay umakyat siya sa upuan at ipinasok ang ulo sa loob ng lubid. Hindi na siya nagdalawang isip at saka winakasan ang buhay niya. Nangisay pa si Rosalie hanggang maya-maya pa ay humaba at lumawit na ang dila niya. Nakaramdam ng pag-aalala ang 2 matanda sa kapitbahay nilang dalaga. Simula nang pumunta yon sa kanila para tanungin ang tungkol kay Jaymar, ay hindi na yun muling lumabas pa ng bahay nito. Gusto sana nilang katukin at kumustahin si Rosalie pero alam nila na hindi umalis si Rosalie dahil naririnig nila ang mahinang pag-iyak nito lalo sa gabi. 3 araw ang lumipas. Naisipan ni Lola Tinay na dalhan ng nilutong ulam ang dalaga. Panay ang katok niya pero walang nagbubukas ng pinto. Hanggang sa may maamoy na mabaho ang matanda. Parang amoy ng nabubulok na laman. Tinawag niya ang asawang si Ador para sabihin ang naaamoy niya. Nang maamoy yun ng matandang lalaki ay halos maduwal siya. Kinutok muli nila ang bahay ni Rosalie. Halos gibain na nila ang pinto. Nakaagaw na sila ng atensyon sa ibang kapitbahay kaya naman tinulungan silang kalampagin ang bahay ng babae. Hindi nakatiis ang isa, kaya naman pumunta ito sa barangay nila para tumawag ng tanod. Nang mabuksan ang pinto ng bahay ni Rosalie, ay lalong umalingasaw ang tila laman na nabubulok. Lakas loob na pumasok ang mga tanod sa loob. Pagpasok nila sa kwarto ni Rosalie, ay ganun na lang ang naging pagkabigla at takot ng mga tanod nang makita nilang nakasabit sa kisame ang wala ng buhay na katawan nito. Doon nang gagaling ang mabahong amoy. Bukod pa roon ay iba na ang itsura nito. Maitim ang balat, nakaluha ang mga mata, nakalawit ang mahabang dila at may mga uod na sa ilong nito. Sa pantahan nila ay ilang araw nang nagpakamatay ang babae. Pinagtulungang ilabas ang bangkay niya. Dadali na sana sa punerarya si Rosalie pero walang kaabog-abog na dumating ang tiyahin nito. Nabalitaan agad nito ang nangyari kaya sumugod ito para malaman kung totoo nga ang narinig. Hindi pumayag ang tiyahin ni Rosalie na dalhin sa punerarya ang bangkay ng pamangkin. Ibinalik nila sa loob ng bahay ang bangkay nito. Nilinis niya ang buong katawan nito saka binihisan na maayos at magandang bestida. Ayon sa kanya ay iba ang paniniwala nila tungkol sa kamatayan. Hayaan lang daw ang katawan nito doon sa loob ng bahay nito dahil may paniniwala sila na pagkalipas ng 3 araw ay muling mabubuhay si Rosalie. Sa narinig ay nakaramdam ng magkahalong takot at kilabot ang mga kapitbahay na nakarinig. Dahil naisip nila na nababaliw yata ang babae, kaya umalis na sila at tanging ang mag-asawang matanda ang naiwan. Taimtim silang nagdarasal sa harap ng walang buhay na katawan ni Rosalie nang biglang magsalita ang tiyahin nito. Sabi pa nito ay kaya muling mabubuhay si Rosalie dahil hahanapin nito ang taong dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Hindi makapaniwala ang matanda sa mga impormasyong nalaman. Namahay ang takot at pangamba sa kanilang dalawa. Hindi nakatiis ang matanda at tinawagan nila ang apo na si Jerry para ibalita ang nangyari. Hindi naman makapaniwala si Jerry dahil parang alam na niya kung bakit nagpakamatay mismo si Rosalie. Nang maghapong yun ay hindi siya mapakali dahil nagtatalo ang isip niya kung sasabihin pa ba niya yun kay Jaymar o hindi na. Nang gabing yun ay dinalaw ni Jerry si Jaymar sa bahay nito.
Kukumustahin lang sana niya ang kaibigan pero naabutan niyang nag-iimpake ito ng gamit. Kinutuban siya na baka alam na nito ang nangyari. Bakit ka nag-iimpake? May pupuntahan ka ba? Sabihan mo na ako na nahihibang pero hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko sa pag-iwan ko kay Rosalie. Magalit ka na ako magalit pero babalik ako sa probinsya niyo. Babalikan ko siya baka hinihintay niya ako. May alam ka ba sa nangyari? Anong nangyari? Ang alam ko lang ay may nangyari sa amin. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Tingin ko, kailangan ko siyang panagutan saka hindi siya mawalay sa isip ko eh. Pakiramdam ko, masigit pa sa pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. Nakto, ano ba itong pinasok mo na gulo? Bakit hindi ka nakinig sa amin ni Lolo Ador? Ano ko ba sasabihin sa'yo to? Pre, madidiktahan ko ba ang puso ko? Ay nako, kung pwede lang kitang bugbugin para sana matauhan ka eh. Kung ako sa'yo, huwag ka na munang umuwi sa amin sa probinsya. Palipas ka ng 1 o 2 buwan bago bumalik doon. Nangunot ang noo ni Jaymar. Hindi na niya kayang maghintay ng 2 buwan. Sobrang miss na niya si Rosalie. Habang nag-iimpake nga, ay naglalaro na sa isip niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita siyang bumalik. Masyadong matagal ang 2 buwan. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? O, kailan pa nangyari sa'yo to? Basta, hindi mo na kailangan malaman pa. Kahit nga ako nagulat eh. Hindi ka pa rin muna pwedeng umuwi doon. Sana makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Nang buong maghapon na yon ay hindi mapakali si Jaymar. Gusto niyang sundin ang sinasabi ni Jerry pero may nag-uudyok at bumubulong sa kanya na umuwi ng Siquijor. Palakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Hindi alam kung ano ang gagawin. Gabi nang mapagdesisyonan niya na bumalik sa probinsya nila Jerry. Kailangan niya magpaliwanag kay Rosalie at balak niya ay isama na niya ito pabalik sa Maynila. Bahala na kung magalit ang kaibigan niya pero buo na ang pasya niya. Kinabukasan, maagang nagising si Jaymar. Excited siyang pumunta sa airport, dala ang isang bag. Hindi siya magtatagal doon. Baka 2 araw lang ay bumalik na siya sa Maynila. Ang importante ay maisama niya si Rosalie pabalik para magsama na sila at hindi na magkakahiwalay pa. Hapon na makarating siya sa Siquijor. Laking gulat pa nga ng 2 matanda nang dumating siya. Oh, kasama mo ba si Jerry? Hindi po lo, solo lang po akong bumiyahe rito. May naiwan lang po kasi ako na kailangan kong balikan eh. Bakas ang saya at excitement sa mukha ni Jaymar. Kabaliktaran naman ang naging itsura na matanda. Ano bang nakalimutan mo, iho? Sana tumawag ka na lang para naipadala ko na lang. Hindi ka na sana napagod pang bumalik. Ayos lang po lo. Hindi naman po kasi gamit ang naiwan ko eh. Teka lang po, pupuntahan ko si Rosalie. Mabilis na tumalikod si Jaymar pero mabilis siyang napigilan ni Lolo Ador. Mas maigi kung ngayon pa lang bumalik ka na sa Manila, iho. Napansin ni Jaymar ang kaseryosohan sa muka at tinig na matanda. Bakit naman po? Hindi naman po ako magtatagal dito eh. Kung makakausap ko po si Rosalie ngayon, bukas na bukas babalik na rin po kami sa Maynila. Pero imposible na ang gusto mong mangyari. Hindi mo na siya kailanman makakausap pa. Lolo Ador, may nangyari po ba sa kanya? Tapatin niyo nga po ako. Wala na siya, iho. Kaya sana makinig ka naman bago mo pagsisihan ang lahat. Ngayon pa lang, umalik ka na sa Maynila para maging ligtas ka sa kung anong pwedeng panganib na mangyari sa iyo. Paano pong wala na siya? Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po siya nakikita. Hindi nakinig si Jaymar. Muli siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi na siya pinigilan na matanda. Hinayaan itong malaman at makita ang tunay na kalagayan ni Rosalie. Kahit nakasara ang pinto ng bahay ng dalaga, ay sumigaw at kumatok si Jaymar. Walang nagbubukas sa kanya pero napansin niyang medyo nakaawang ang pinto kaya naman itinulak niya yon para bumukas. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita ang isang katawan na nakahiga sa gitna ng sala.
Nangangamoy na yon kaya agad siyang napatakip ng ilong. Hindi pa siya naililibing ng kamag-anak niya. Ang sabi ng tiyahin niya na nakausap ko na nag-asikaso sa kanya, pagkalipas ng 3 araw muli siyang mabubuhay para hanapin ang taong may dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Kahit hindi mo sabihin, iho, alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit niya kinitil ang sarili niyang buhay. Ilang linggo makalipas simula nang bumalik kayo sa Maynila naglakas siya ng loob na magtanong kung nasaan ka. Doon pa lang ramdam ko na may namamagitan sa inyong dalawa. Nang sabihin kong umuwi ka na, hindi na namin siya nakita ni Tinay na lumabas pa ng bahay. At yan nga ang nangyari. Nakita na lang namin na nakasabit siya sa kisame sa kwarto niya. Matagal na pala siyang patay, pero bakit hindi pa siya inililibing? Hindi man nila nakikita ang itsura niya? Hindi man lang naayos at ibinurol ng tama? Basta na lang siya iniwan dito? Iba ang paniniwala nila kaya dapat nating igalang yon. Hindi rin siya mapalibing ng kapitan namin dahil binalaan siya ng tiyahin ni Rosalie. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi nito pero nakakaramdam ako ng matinding takot Gayon, alam mo na wala na siya. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Bumalik ka na sa Maynila. Dahan-dahang makbang si Jaymar palapit sa bangkay ni Rosalie. Pinagmasdan niya yon at biglang napaluha nang maisip na hindi na siya nahintay nito. Tumulo rin ang sipon niya sa labis na pag-agos ng luha. Hindi niya lubos maisip na kasalanan niya kung bakit ito nagpakamatay. Kung nakabalik siya kaagad, baka naabutan pa niyang buhay ito. Sisihin man niya ang sarili pero huli na ang lahat. Wala na siyang babalikan pang Rosalie. Naramdaman ni Jaymar ang mahinang paghimas ng matanda sa likod niya, ngunit hindi yun nakatulong para maibsan ang kalungkutan at pagdurusang nararamdaman. Gusto niyang sumigaw at bugbugin ang sarili pero naisip niya na kahit gawin niya yun ay hindi pa rin mabubuhay si Rosalie. Nang mahimasmasan si Jaymar ay saka pa lang siya bumalik sa bahay na matanda. Tinawagan niya si Jerry para ibalita ang nangyari pero lalo naman nadagdagan ng nadaramang galit nang malaman niya na alam pala nito ang nangyari pero hindi man lang sinabi sa kanya. Humingi ng tawad si Jerry pero hindi yun pinakinggan ni Jaymar at ibinaba na lamang ang cellphone. Pinigilan niya ang sarili dahil baka kung ano ang masabi niya sa kaibigan. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkagalit silang dalawa. Makalipas ang 2 araw, hindi mapakali si Lolo Ador ng araw na yon. Hindi pa rin niya nakukumbinsi si Jaymar na bumalik sa Maynila. Iginigiit ng binata na aalis lamang siya kapag nailibing na si Rosalie ng mga kamag-anak nito. Nang hapong yon ay kinausap ni Lolo Ador ng masinsinan si Jaymar. Alam mo, iho, ako lubos na nag-aalala para sa kaligtasan mo ngayong gabi. Makinig kang maigi dahil ito lamang ang may tutulong ko sa iyo. Matigas ang ulo mo kaya naman harapin na lang natin ito para matapos na. Mamayang gabi ay mabubuhay si Rosalie. Tatayo siya at magbabago ng anyo para hanapin ka. Ang kailangan mo lang gawin ay tumakbo at magtago. Hindi ka dapat niya makita dahil kapag nahanap ka niya ay papatayin ka niya. Magiging ligtas ka lamang kapag pumutok na ang haring araw. Kapag bigo siyang mahanap ka, babalik na siya sa bahay niya at muling mamamatay. Kapag gano'n ang nangyari, saka pa lamang siya ililibing ng kamag-anak niya. Naintindihan mo ba? Totoo po ba talaga na posibleng mabuhay ang patay? Paano kung hindi naman mangyari yan? Maganda nang maging handa tayo. Basta mag-iingat ka. Gawin mo ang lahat para hindi kanya mahanap at makita. 10:00 ng gabi nang mapabalikwas ng bangon si Jaymar. Naririnig niya ang tahulan ng mga aso sa labas. Tila ba galit na galit ang mga yon na may nakikitang kakaiba. Sumilip si Jaymar mula sa bintana ng sala. Mula roon ay nakita niya kung paanong bumangon sa kinahihigaan nito si Rosalie. Halos lumabas sa mga mata niya nang masaksihan yon. Napansin niya si Lolo Ador na nakatingin sa kanya. Sumenyas yun na kailangan na niyang lumabas para maghanap ng matataguan.
Tsak na doon siya unang pupuntahan nito. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil nakita nilang lumabas na sa bahay nito si Rosalie. Nakatingin yun sa bahay na matanda. Kumabog ang dibdib ni Jmar nang matamaan ng liwanag ng buwan ang kabuang itsura ng dalaga. Naging itim at mabalahibo ang balat nito. Naging mabalasik at nakakatakot ang mukha nito. Bagyang lumaki ang mga braso at binti na may itim na balahibo rin. Kahit kinumutan ng takot ay mabilis na tumakbo si Jmar. Sa likod siya dumaan para hindi makita ni Rosalie. Nasaan ka, Jmar? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpakamatay. Hahanapin kita kahit saan ka pa magtago! Malakas na kinalampag ni Rosalie na nasa anyong halimaw ang pinto ng bahay na matanda. Nagtago naman si Lolo Ador sa kwarto nila na mag-asawa. Wala si Tinay sa bahay nila dahil doon muna siya pinatulog sa bahay ng kapatid nito sa kabilang baryo. Dinig pa rin ni Ador ang pagkalampag sa pinto nila. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Hinanap ni Rosalie si Jmar pero wala roon sa ibabang bahay. Sunod ay umakyat siya sa hagdanan na gawa sa kahoy para mahanap ang lalaki. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay napasigaw sa takot si Ador. Nasaan si Jmar, tanda? Ilabas mo siya! Wala siya rito kaya kung ako sa iyo tigilan mo na ang paghahanap sa kanya dahil hindi mo na siya kailanman makikita pa. Manahimik ka na para mailibing ka na. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Kahit sa impyerno siya magtago, hahanapin ko siya! Pagkasabi ng halimaw ay tinabig niya ang matanda. Sa lakas nito ay bumagsak sa sahig ng kawayan ang matanda. Lumabas si Rosalie at hinanap si Jmar. Pinaganan niya ang pang-amoy para malaman kung saan nagpunta ang lalaki. Nang maamoy niya kung saan ito dumaan, ay napangisi ang aswang. Sinundan niya ang amoy nito. Samantala, kasalukuyang nasa masukal na gubat si Jmar. Doon siya dinala ng mga paa nang tumakbo siya kanina. Sa isip niya ay malawak ang gubat kaya mahihirapan siyang mahanap doon. Ngunit yun ang malaking pagkakamaling nagawa niya. Maya-maya ay may biglang sumunggab sa kanya mula sa likuran. Sumigaw ng malakas si Jmar. Pumigla siya at nagpumilit makawala sa pagkakahawak sa kanya ng kung sino. Nang malingunan niya ang nakakatakot na itsura ni Rosalie, ay buong lakas na inundayan niya yon ng suntok. Hindi na yon ang babaeng nakilala at minahal niya, kundi isang halimaw o aswang. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Muli siyang tumakbo ng mabilis para hindi abutan nito. Tumakbo ka, Jmar! Takbo lang ng takbo hanggang may lupa! Kapag naabutan kita, kakainin at papatayin kita! Kahit tagaktak ang pawis, hindi tumigil sa pagtakbo si Jmar. Naririnig niya ang ungol ng aswang kaya ayaw niyang maging kampante. Ilang beses siyang nadapa at dumaus-os pero pinipili niyang tumayo at magpatuloy sa pagtakbo at pagtatago. Sa tuwing mahuhuli siya nito ay muli na naman siyang tatakbo. Pagod na siya at anumang oras ay parang bibigay na ang tuhod niya. Dumating sa punto na hindi na maihakbang ni Jmar ang mga paa. Kaya naman lumuhod na lang siya at umiyak na nagmamakaawa sa aswang na humahabol sa kanya. Kung ano man ang kasalanang nagawa ko sa iyo, sana patawarin mo ako, Rosalie. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Maniwala ka sana sa akin na hindi ka nawala sa isip ko simula nang bumalik ako sa Maynila. Ginusto kitang balikan agad pero hindi ko nagawa dahil inuna ko magtrabaho Kung alam ko lang nahahantong sa ganito ang lahat, hindi kita iiwan. Sana bumalik ka na sa dating itsura mo. Matahimik ka na sana at tanggapin din ang maling ginawa mo. Kahit anong sabihin mo, walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Ilang linggo kitang hinintay. Umasa akong babalik ka pero napagod na akong hintayin ka. Mas naisip ko na tinakasan mo ko kaya pinili ko na lang magpakamatay. Ano bang silbi ang mabuhay kung miserable naman ang nararamdaman ko? Sinugod ni Rosalie si Jmar na nasa anyong aswang pa rin.
Galit ang nangingibabaw sa kanya at walang puwang sa puso at isipan niya ang pagmamakaawa ng lalaki sa kanya. Hindi naman kayang labanan ni Jaymar ang babae kaya minabuti niyang tumakbo para tumakas. Kahit sobra na ang pagod niya ay pinilit pa rin niyang tumakbo. Sa isip niya, habang may lupa siyang naaapakan, kailangan niyang tumakbo ng tumakbo kung gusto niyang makaligtas. Kaunting pagtitiis na lang dahil malapit ang pumutok ang haring araw. May nakitang butas sa lupa si Jaymar. Natatabingan niyo ng mga damo at halaman. Tansya niya ay kasya siya doon. Pinilit niyang pumasok at laking pasasalamat niya dahil parang sinukat ang katawan niya roon. Hinubad niya ang damit at shorts para hindi siya maamoy nito. Halos mapugto ang hininga ni Jaymar nang dumaan sa harap niya si Rosalie. Nakita niyang sumisingot-singot yun bago umalis palayo. Nakahinga ng maluwag si Jaymar. Sa sobrang pagod, hindi niya namalayan na nakatulog siya sa pinagtataguan. Matinding sikat ng araw ang nagpagising kay Jaymar ng umagang yon. Lumabas siya sa lungga at saka inunat ang mga binti na nararamdaman pa niya ang sobrang sakit. Sinubukan niyang humakbang pero biglang bumigay ang mga tuhod niya. Kaya napalood siya sa lupa. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nagbabaka sakaling may makita siyang tao na pwedeng hinga ng tulong. Hindi alam ni Jaymar kung gaano siya katagal nakaupo sa lupa. Naramdaman niya na may presensyang malapit sa kanya. Paglingon niya ay nagtama ang mga mata nila ni Lolo Ador. Kanina pa kita hinahanap, iho. Akala ko hindi na kita makikitang buhay. Tapos na po, Lolo. Nakasurvive ako. Tapos na nga. Bumalik na si Rosalie sa totoong anyo niya at bumalik na rin siya sa bahay niya. Maya-maya tiyak na darating na mga kamag-anak niya para ilibing siya. Nang ilahad ng matanda ang palad sa kanya para tulungan siya makatayo, ay hindi napigilan na tumulo ang luha niya. Hindi niya akalain na makakaligtas siya mula sa kamay ng halimaw na muntik ng kumitil sa buhay niya. Sana naman may natutunan ka na sa nangyaring ito kahit papano. Marami ho. At marami rin akong narealize habang tumatakbo at tumatakas sa halimaw na yon. Naisip ko, maswerte na rin ako dahil hindi kami nagkatuluyan. Kung nagkataon, malalahian pa ako ng aswang. Hindi rin niya sinabi sa akin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao Naglihim din siya. Parang panloloko rin yung ginawa niya Tsak na may dahilan siya kung bakit hindi niya sinabi sa iyong tungkol sa bagay na yon. O tara na, para makapagpahinga ka na. Kagabi pa ako nag-aalala sa iyo Hindi rin yata nakatulog si Jerry sa kakaisip sa iyo. Mabuti pa tawagan mo siya para hindi na siya mag-alala pa. Bago umuwi sa bahay ay dumaan muna si Jaymar sa bahay ni Rosalie. Nakita niyang payapa na ang mukha nito kumpara nung una niyang nakita. Habang nakatitig siya rito ay nag-alay siya ng dasal na sana ay matahimik na ito sa kabilang buhay. Ayaw pa sana umalis ni Jaymar pero hinila na siya na matanda dahil baka abutan sila ng mga kamag-anak na naroon pa. Hindi pwedeng malaman ng mga yon na si Jaymar ang dahilan kung bakit nagpatiwakal si Rosalie. Lihim na pinagmamasdan ni Jaymar ang mga kamag-anak ni Rosalie. Pasan nila ang bangkay ng babae at isinakay sa isang jeep. Narinig nila na doon nila ililibing si Rosalie sa puntod ng mga yumao nitong magulang para magkakasama na sila roon. Habang tinitingnan ni Jaymar ang paalis na jeep, ay muling bumalik sa alaala niya kung paano silang nagkakilala ng dalaga. Hindi na siya nanghihinayang sa nangyari. Maluwag niyang tinanggap sa dibdib na wala na ito at kahit kailan ay hindi na babalik pa. Nararamdaman pa rin ni Jaymar ang hapdi at sakit ng mga sugat niya sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi na niya maalala kung saan siya sumabit para lang matakasan ang humahabol sa kanya. Tinawagan na rin niya si Jerry at sinabing wag nang mag-alala dahil babalik siyang buhay sa Maynila. Pagkalipas ng 4 na araw ay bumalik na nga si Jaymar sa Maynila. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ni Jerry. Niyakap siya nito ng mahigpit at ikinuwento niya ang naging karanasan ng gabing yon.
Hindi naman makapaniwala si Jerry sa naririnig pero alam niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan. Hindi lang naman kasi isang beses may narinig siyang kwento na tungkol sa aswang sa probinsya nila. Kung dati ay tinatawanan lang niya ang tungkol sa bagay na yon, ngayon ay parang ayaw na niyang magbakasyon sa probinsya nila. Kaya tigilan mo na yung hilig mo sa babae ha. Kung nung una, ipinabugbog ka lang, ngayon muntikan ka ng kainin at patayin ng aswang eh. Titigil na nga ako. Sino bang may gusto na maulit yun, no? Hindi ko maipaliwanag yung takot ko ng magdamag na yun eh. Naging madasaling tao nga ako ng oras na yun eh. Akala ko katapusan ko na pero alam mo, sadyang mabait si Lord eh kasi hindi niya hinayaan na mapahamak ako. Kung ako na lang kasi ang ginojowa mo eh, di walang problema. Anong sabi mo? Uy, narinig ko yan ha. Uy, wala akong sinabi ha. Magpahinga na nga kung ano-ano naririnig mo. Bakit kasi hindi ka umamin sa akin ng totoo mong pagkatao eh? Alam ko naman kung ano ka talaga eh. Hindi ka ba napapagod na itinatago mo kung sino ka talaga? Pinanlakihan ng mga mata ni Jerry ang kaibigan. Nangako siya noon sa sarili na kahit anong mangyari ay hinding-hindi siya aamin ng totoong kasarian. Malalaman din ito kung ano ang tunay niyang nararamdaman para rito. At yun ang iniiwasan niyang mangyari. Baka kapag nalaman ito na bakla siya, ay lumayo ito sa kanya. Ay naku, tigilan mo nga ako no. Mabuti pa, iiwan na kita para makapagpahinga ka. Sus, ayan ka na naman eh. Sa tuwing pinag-uusapan natin ng tungkol dyan, umiiwas ka. Tumakbo si Jerry pababa ng hagdan. Sa kakamadali ay dumausos siya pababa. Yun ang tagpong naabutan ni Jaymar. Halos maluha ito sa kakatawa sa nakitang nakakatawang itsura niya. Sige na, umalis ka na. Maraming salamat nga pala sa iyo ha, pati kina lolo at lola sa pagtanggap sa akin sa probinsya nyo. Kahit na gulo lang naman ang ginawa ko doon. Sa susunod na uwi tayo doon, hindi na ako mamamansin ng mga babae. Pangako yan. Ewan ko sa'yo. Gawin mo na lang dahil kapag naulit pa yan, sasabihin ko kay lolo na huwag ka nang tulungan at hayaan ka nang kainin ng aswang sa lugar namin. Sige na, magkita na lang tayo ulit bukas. Che! Wakas. Bakit naman nakabusangot ka dyan? Agad na tanong ni Jerry sa kaibigang si Jaymar.